Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong araw ng Lunes. At ako po ay mabati sa inyo lahat at naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Nandito po tayo ngayon sa Office of the Mayor, dito po sa San Juan City Hall. Kakatapos lang po ng ating Executive Legislative Breakfast Meeting na ginagawa natin po tuwing Lunes, kung saan ang ating mga city officials, ating mga barangay officials, ganun din ang mga officials natin from national government agencies present here in San Juan. Kami po ay nagpupulong upang pag-usapan ang mga kinakailangang asikasuhin, mga bagay, mga hinaing, mga problema. Ganun din ang pagpaplano ng mga proyekto at programang ating isasagawa dito po sa lungsod ng San Juan. So kakatapos lang po niyan at bago po niyan ay nagkaroon din tayo ng ating Monday morning flag raising ceremony kung saan tayo po ay tumanggap ng isang pagkilala mula po sa APOY. Ito po yung Association of Pastors for Outreach and Intercession. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkilalang kanilang binigay po sa atin. Sa ating paglilingkod bilang punong lungsod ng San Juan, ganoon din bilang National President po ng League of Cities of the Philippines at bilang President po ng Metro Manila Council. At kasama rin po natin ating mga Girl Scouts mula po sa ating mga public schools at tayo po ay naggawa din ng pagkilala sa ating mga employees of the month mula po sa San Juan City Hall at ganoon din po sa San Juan Medical Center. So, yan po ang naging umaga natin ngayon at after this Facebook Live, ako po ay tutungo sa isang pagpupulong naman with our Assessor's Office, ganoon din yung mga officials po from the national government regarding certain matters po when it comes to our properties here in San Juan. So, for today, tayo po makakaranas ng konting pag-uulan dahil na rin po yan sa medyo kasamaan ng panahon at medyo cloudy ngayon. Ngunit within the day ay makakaranas nga po tayo ng pag-uulan. So, excuse me, pasensya na. So, good news. Nakita niyo naman po ang aking naging announcement ng isang araw at tuloy na tuloy po ang unang gusaling 4PH po natin dito po sa San Juan. Ito po ang nandito sa F. Manalo at silipin niyo po, no, ay meron ng mobilization po ng mga equipment dyan ngayon. Umaandar na po ang pagko-construct dahil officially ay binigyan na po ito ng go signal ng SHAFC. Ano po ba ang SHAFC? Ito po ang Social Housing Finance Corporation. Nasa ilalim po ng 4PH program o yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Ito po ang magpopondo sa gusaling pabahay na ito. Katuwang po ang Pag-ibig. So this is going to be the tallest 4PH building in the Philippines. Ang una ko pong announcement dati ay 30 stories. Ngayon po ito ay magiging 34 stories na po. So kung gaano katangkad si Mayor Francis Zamora, ganyan po katangkad ang building nito. Kung si Mayor Francis Zamora po ang pinakamatangkad na mayor sa buong Pilipinas, ito po ang pinakamatangkad na gusaling pabahay sa ilalim ng 4PH program sa buong Pilipinas din. So sa inyo pong lahat, ito po ay pagsasakatuparan ng isang pangako natin sa ating mga mamamayan. Ito po ay magsisimula na at excited na po ako para dito. At ako nakita niyo po yung aking pagpupulong ng isang araw dito po sa Goldenberg Mansion within the Malacanang complex ay kasama po natin mismo si First Lady Luis Araneta Marcos at yan po, no, ang mga kasama po namin si DSUD Secretary Ping Aliling. Of course, DSUD po ang Department of Human Settlements and Urban Development. Sa ilalim po ng DSUD ang 4PH program. Ganon din ang Pag-ibig. No? At ang nasa gitna po ng ating litrato sa kanan ay si SHAFC President Federico Lacsa. Ito po yung Social Housing Finance Corporation na siyang popondo po sa gusaling ito. Katuwang po ang Pag-ibig at ang kasama po natin naman sa kaliwa na pagitan po ni Secretary Ping Aliling at ni President Lacsa ay si COA Chairperson Gamaliel Cordoba. So ito po ay isang pagpupulong patungkol po sa ating 4PH program
at mismong si First Lady Luis Araneta Marcos na po ang nag-post sa kanyang Facebook tungkol nga rito. So we're very, very excited for the start of our 4PH program at ito po ay tatayo natin dito po sa F. Manalo, sa Barangay Batis, at yung next sites natin sa F. Manalo, ang susunod naman pong isasalang na sa Shop C. So ito po ay unang gusali pa lamang at ang pagproseso po ng ating next site ay sinimulan na rin po natin. So sa inyo pong lahat, ito po ang inyong makabagong San Juan, nagtatrabaho na mabuti para sa bawat pamilyang San Juanenyo. At ito po, no, talagang si Mayor Francis po ang nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalang nasyonal upang maging tuloy-tuloy na nga po ang ating mga programa dito po sa ating makabagong San Juan. Okay? So, we're very, very excited for that. Okay, next, ito po, maaaring makinig pong lahat sapagkat napakahalaga po nito sa tulong po ng ating Congresswoman Bel Zamora at siyempre, ito naman po ay bunga po ng maayos na samahan. No? Ito po ay bunga po ng maayos sa samahan na pagtutulungan ni Mayor Francis Zamora at ni Congresswoman Bel Zamora. Tayo po ay mayroong konting pondo para po sa mga San Juanenyong binaha noong panahon ng Super Typhoon Krising at Habagat. So ito po yung lakas at matinding pag-ulan po nung buwan ng Hulyo. Kung naalala po ninyo, no, nung kinailangan natin mag-evacuate po ng ating mga mamamayan sa iba't ibang evacuation centers. Kung naalala po ninyo yung, I think 5 days po yun, if I remember correctly, no, na talagang tuloy-tuloy po ang pag-ulan, ay tayo po ay maglalaan ng financial assistance para po sa mga pamilyang apektado ng baha nung panahong iyon. So kami po ay maglalabas ng maayos na guidelines na susundan po natin. Ngunit ngayon pa lang po ipapaliwanag ko na po. Excuse me. Ang financial assistance ito ay para po sa mga pamilyang binaha noong panahong iyon. Meron pong specific period na makakasakop po sa pagbabahang iyon when it comes to the financial assistance that we will release to our families that were affected. At one representative or one beneficiary per family lang po, hindi po pwedeng multiple members ng family. Next, kinakailangan po kayo ay nakatira sa mga kaling binaha po nung panahong iyon. So, mabe-verify naman po natin yan kung ang inyong mga residents ay within those areas na binaha po nung panahong iyon. And next, ay hindi na po makakatanggap yung bahagi po ng 397 beneficiaries na nahandugan po ng financial assistance para sa mga binaha noong Love for All noong nakaraang linggo nung nandito po si First Lady Luis Araneta Marcos. So hindi na po mapapasama yung 397 families na yon dahil nakatanggap na po kayo ng financial assistance. So ang lahat po ng ibang pamilya na binaha nung panahong iyon, again, nung panahon ng Super Typhoon Krising at nung Habagat, meron pong specific period yan last July, we will announce it also. No? Yung po nasa sakupan ng programang ito. So kung kayo po ay binha po nung panahong iyon, kung hindi man kayo pumunta sa evacuation center, huwag kayo mag-alala, bahagi pa rin po kayo ng financial assistance na to. So those who went to our evacuation centers and those who stayed in their homes, basta kayo nga po ay nakatira sa mga kalye dito sa ating mga barangay sa lungsod ng San Juan na binaha ng panahong iyon, at one member per family pong beneficiary. And for as long as hindi po kayo kasama doon sa 397 families na nakatanggap na, kayo po ay pwede na hong pumunta starting tomorrow morning sa inyo pong mga barangay captains at magpapalista na po kayo sa kanila for further verification po. So gusto ko po maging malinaw po ito, no? I-verify po ito ng City Government of San Juan, ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office to determine kung talagang binabaha nga po ang inyong mga kalye. At of course, ang ating barangay captains at barangay officials ay mag-verify at mag-validate din kung ang inyong mga tirahan ay talagang binaha po. At next, hindi nga po pwedeng multiple members per family sapagkat gusto po nating mas maraming pamilya po ang makinabang sa tulong na ito. Kung kaya dapat one
beneficiary per family lang po talaga ang mabibigyan natin para mas marami ang matulungan natin mga pamilyang San Juaneño. So, I will make the necessary art cards which we will announce within the day or up to tomorrow. At bukas nga po ay pwede na kayong pumunta at magpalista. So ako po ay nagbilin sa ating barangay captains na salain mabuti ang mga pupunta. Please, kung di naman po binaha ang inyong lugar, huwag na po kayo pumunta. Kasi ito po ay para sa mga pamilyang binaha. At kahit nga po kayo nanatili sa inyong mga tahanan ng panahon yon, sa ilalim ng programang ito ay kasali pa rin po kayo. At ito po ay konting tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbabaha nung panahong iyon. This is a program specific doon sa pagbabaha nung panahong iyon po. No? So, yan po ang guidelines na ating binabanggit sa inyo na dapat sundin po ng lahat na mag-a-apply. Nagbili na rin po ako sa ating mga barangay captains that they will be liable in case mayroon mga makapasok sa listahan na hindi po dapat makapasok. At sila po ay mag-i-issue ng barangay certificate stating na binaha nga po ang mga pamilyang ito. No? So, meron po tayong level of accountability rito. At nagbilin na ako sa ating mga kapitan na kung sila po ay hindi magiging maingat at mapasukan po sila ng mga pamilyang hindi naman po binaha, ay they will be liable for this. So, alam ko mag-iingat po ang ating mga kapitans. Excuse me. Okay, so next, sa mga nag-apply po ng financial assistance, meron po tayong payout nitong Miyerkules. So abangan nyo lang po ang magiging text po sa inyo. Ganon din po sa mga sumailalim po sa Cash for Work program, may payout din po kayo sa Miyerkules. At ganon din po ang ating mga daycare center students. Magkakaroon din po tayo ng distribution ng school supplies para sa inyo sa Miyerkules din. So abangan nyo lang po ang announcements para sa inyo kung saan po kayo pupunta. So, para po sa ating San Juan Public Daycare students, ito po matatanggap ninyo. Babasahin ko lang po. Magkakaroon po kayo ng paintbrush, crayons. So, meron tayong crayons at jumbo crayons, cups for kids, colorful drinking cups na for kids. Magkakaroon po tayo ng envelopes, expandable plastic with handles. At meron din po tayong brown legal envelopes. Magkakaroon po tayo ng jackets, sublimated hoodies. Naku, wow, may hoodies pa. Na meron pong mga markings po ng lungsod ng San Juan. At magkakaroon din po tayo ng jogging pants para sa inyo. So, wow, grabe ah. At meron pa rin tayong mga backpacks na meron din pong mga San Juan markings. No? So, meron din po tayong notebooks. Meron po tayong pad paper. Meron po tayong pencil case with sharpener, pencil with eraser, at polo shirts po na merong print ng San Juan, markings natin, and poster paints, scissors, at yun, wow, napakarami. Yan po ay tulong natin syempre sa mga mag-aaral natin sa ating mga public daycare centers dito po sa lungsod ng San Juan. So makita-kita po tayo sa Miyerkules. Abangan niyo po ang announcement kung saan, but ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, dito po tayo sa Makabagong San Juan National Government Center magkikita. So, abangan niyo po ang message po sa inyo. So, para naman dun po sa ating magiging financial assistance payout, ito po ay gagawin din po sa ating Makabagong San Juan National Government Center, specifically sa ating theater po. At para naman po sa Cash for Work payout, ito po ay gagawin dito po sa City Hall. So yan, meron na kasi tayong National Government Center. So meron tayong mga karagdagang pasilidad na pwedeng gamitin pag meron tayong mga payout gaya nito. So kita-kita po tayo sa Miyerkules para dyan. And next, sa Miyerkules po, ako rin po ay dadalaw sa San Jose del Monte, sa lalawigan ng Bulacan, sapagkat tayo po ay naimbitahan sa kanilang 25th Citihood Anniversary at sa kanilang Tanglawan Festival. So, sa lahat ng mga minamahal ko San Juaneño mula po sa San Jose del Monte, sa Muzon, makita-kita po tayo sa inyong activities. Tayo po ay naimbitahan ni Mayor Rida Robes ng San Jose del Monte, nakasama po natin sa League of Cities of the Philippines. So, to the people of San Jose del Monte, Bulacan, kita-kita po tayo sa Wednesday. I'm excited to take part in your activities. Meron pong concert
sa inyong simbahan at meron din pong pyro musical display sa gabi. So, kita-kita po tayo dyan. Okay, next, magkakaroon po tayo ng Linggo ng Kabataan celebration itong Sabado at yan po ay binanggit sa akin ni Councilor Francine Hill, ang ating SK Federation President. So, see you all on Saturday para po rito. At ito, Linggo ng Kabataan 2025 Cultural Bites. So, Walk Around Asia. Nako, mukhang mapapakain tayo sa araw na ito. 21 barangays representing 21 Asian countries with special booths from our city councilors. Nako, mukhang masarap ang ihanda po para sa atin ng ating SK Federation. So, kita-kita po tayo dyan. Of course, I will be with Rocco Zamora, ang lakas ng kabataan na makabagong San Juan ng aking anak at Special Assistant to the Mayor. So, sasama po si Rocco sa akin yan sa Sabado. At ganun din siyempre sa Miyerkules sa ating mga payouts ay makakasama din natin si Rocco Zamora. So, kita-kita po tayo dyan. And of course, just a recap ng mga naging activities po natin. Tayo po ay nakiisa sa culminating activity ng Crime Prevention Week. Ito po yung ginawa sa NAPOLCOM building dito po sa Quezon City at nakasama nga po natin ang ating mga officials from the NAPOLCOM. Yan po, kasama natin si NAPOLCOM Vice Chairman Attorney Ralph Calinisan at si NCRPO Regional Director General Anthony Oberin ng ating PNP. At yan, si Bantay, yung mascot ng NAPOLCOM. So, kami po ay nakiisa sa pagtatapos ng Crime Prevention Week at yan nga po, binanggit ko nga po na alam natin na nakakakita tayo ngayon ng napakaraming mga kilos protesta laban nga po dito sa mga anomalya pagdating sa flood control. Gaya po na aking binanggit, karapatan po natin na ipahayag ang ating mga damdamin at saloobin, ngunit gawin po natin to sa maayos at payapang paraan. At kung meron pong gusto magsagawa ng anumang kilos protesta, ay meron po tayong tamang proseso dyan. Mag-apply lang po kayo ng permit sa inyong mga LGUs at siguraduhin po natin na tayo dumadaan sa tamang proseso at panatilinin natin itong payapa at ligtas sa bawat isa para walang kaguluhan po ang mangyari. So, yun po ang aking payo sa inyo. Excuse me. Pagkatapos po niyan, tayo po ay pumunta right after sa PCSO Charity Summit dito naman po sa Manila Hotel. So, from Quezon City, tayo po ay bumiyahe papuntang Manila para po makisa sa PCSO Charity Summit. Alam niyo po, napakalaking tulong ng PCSO sa atin sapagkat pag meron pong mga hospital bill na inilalapit po sa atin, ay tumutulong po ang PCSO upang magbigay ng malaking halaga para mabawasan ang mga bill ng ating mga minamahal na Sanjuanenyo. So, puwera ho dyan ay may iba't ibang mga programa po sila na tumutulong po sa ating mga mamamayan. Kung kaya't ang aking pagpunta ron ay bilang pasasalamat sa lahat ng tulong ng PCSO, hindi lamang sa lungsod ng San Juan, ngunit sa lahat po ng lungsod sa ating bansa. Bilang National President ng League of Cities of the Philippines, ay on their behalf, ako po ay nagpapasalamat sa PCSO, sa lahat po ng tulong ninyo, sa lahat ng lungsod sa bansang Pilipinas. Okay. At pagkatapos nga po niyan ay nagkaroon din po tayo ng isang pagpupulong kasama ng Metro Manila Mayors. Tayo po ang nag-host niyan dito po sa lungsod ng San Juan. At yan po, napakataas ng attendance natin ng mayors. No? So, from left to right. No? Yan, of course, Mayor Rufy Biazon of Muntinlupa City, si General Manager Procopio Lipana, na dating Chief of Police ng San Juan. Siya ang GM po ng MMDA. Of course, si Mayor Vico Soto of Pasig City, at si Chairman Don Artes ng MMDA, si Mayor Edwin Olivares po ng Parañaque City, si Mayor John Ray Tiangco po ng Navotas City, yan po si Mayor Gerald Herman ng Municipality of Pateros, at muna naman sa left, Mayor Maan Teodoro of Marikina City, Mayor Lani Cayetano of Taguig City, Mayor April Aguilar of Las Piñas City, Mayor Nancy Binay of Makati City, Mayor Menchi Abalos of Mandaluyong City, Mayor Emmy Calixto Rubiano of Pasay City, Mayor Jeannie Sandoval of Malabon City, and Mayor Joy Belmonte of Quezon City. So anong mapapansin nyo? Ang daming babaeng mayors ng Metro Manila. Kita nyo, lamang na lamang ang ating female mayors at nakakatawa po sapagkat meron po tayong napakataas na attendance nung gabing iyon at maraming nga tayong pinag-usapan
upang matugunan ang mga pangangailangan po ng Metro Manila. So yan, si Mayor Vico, of course, kasabayan ko noong 2019. During that time, kami yung dalawang pinakabatang mayors ng Metro Manila. Ngayon, medyo nadagdagan na kami ng 6 years sa aming mga edad, ngunit bata pa rin naman, di ba? So, muli, nagpapasalamat po tayo sa ating mga mayors sa kanilang pagpunta. At yun po maganda po rito sa ating Metro Manila Council family. No? We are one family, then we make decisions as one for Metro Manila. So ito po ay aming caucus o pagpupulong bago ang aming magiging official Metro Manila Council meeting next week. So yan po ang aming sinagawang pagpupulong yan. So si Rocco Zamora po, ang aking anak, ay patuloy na tumutulong po sa atin at kahapon nga po ay inilunsad ang kanyang unang kusina ni Rocco. Ito po isang feeding program para sa ating mga mamamayan. Ginawa po natin yan sa Barangay St. Joseph at yan po, no? Sinabay ho natin yan sa Senior Citizens Day po nila at yan. Ang aking masipag na anak na si Rocco, na kita niyo naman po, napakainit ang pagtanggap ng ating mga mamamayan sa kanya. Kaya nagpapasalamat po ako sapagkat matanggap po nagpapasalamat po ako sapagkat napakainit po ng inyong pagtanggap sa aking anak na si Rocco Zamora, na ito po, no, siya po ang naghandog ng arroz caldo sa atin kahapon. Ito po ang arroz caldo ni Rocco na mula po sa kanyang puso yan. So siya po ang naghandog po niyan. Siya po naglaan ng konting pondo niyang personal para po sa mga arroz caldong ating naihandog dito po sa Barangay St. Joseph. At tayo po iikot, no, sa mga barangay po natin. So sabi ni Rocco sa akin na maglalaan siya talaga ng oras para umikot sa iba't ibang barangay natin para po dalin ang kusina ni Rocco sa inyong mga barangay. So magkita-kita po tayo sa mga darating na schedule po ng kusina ni Rocco. So thank you, Rocco. At puwera dyan ay si Rocco din po ay kumatawan sa akin sa financial assistance payout nung nakarang Miyerkules na isinagawa po rito sa PUP San Juan. At yan po ay both educational and financial assistance. Ganun din, medical and hospital assistance. So, yan po, no? Kita niyo naman si Rocco, talagang napakarami nagpapapicture sa kanya, napakaraming lumalapit po at nakakatuwa po sapagkat bagamat bata pa ho ang aking anak, ay kitang-kita po ang laki ng kanyang puso. At syempre, bata pa lamang siya ay sumasama na siya sa akin at nakikita po niya kung paano maglingkod ang kanyang ama na si Mayor Francis Zamora. Ganun din ang kanyang lolo na si Congressman Ronnie Zamora at ganun din ang kanyang ninang at tita na si Congresswoman Belle Zamora. So, thank you very much, Rocco, for all your help. Ako, nakakatuwa naman, no? Pero dyan ay pumunta pa siya sa SK Cup opening ng Barangay Salapan nung isang araw din. So, good job, Rocco. Yan. Napakasipag. Ako, mas masipag sa tatay niya. Siyempre, mas bata, no? Mas bata at very energetic, very passionate at yung oras po niya, sa totoo lang, binabalanse niya yung oras niya bilang isang college student, kung saan malapit na ho siya magtapos ng political science sa De La Salle University. Siya po ay isang atleta rin, bahagi rin po siya ng De La Salle Green Archers. At siya nga po ay tumutulong sa atin bilang special assistant to the mayor. So lahat po yan ay pinapagsabay-sabay niya. Ngunit kita niya naman, kung anong sipag po ni Mayor Francis Zamora, triple po ang sipag ni Rocco Zamora. So, good job, Rocco. I'm so proud of you. Of course, again, just some family matters. One, I'm happy to announce na in the next few days, medyo kumpleto po kami dahil nandito po si Amanda, ngunit siya po ibabalik muli sa ibang bansa para lang tapusin ang documentation niya pagdating po sa pagtatapos niya ng kanyang master's in marketing intelligence sa Fordham University. So meron po siyang kinakailangang mga papeles na ayusin para formal niya makuha ang kanyang diploma bilang isang graduate ng Masters in Marketing Intelligence from Fordham University. At alam niyo po, no, talagang kami po ng kanyang ina na si Kerry ay pinag-iipunan po natin yung ganitong mga pagkakataon
upang sila po ay makakuha ng ganitong degree sapagkat gaya po ng aking sinasabi, ang edukasyon po ang magbibigay daan upang ang ating mga kabataan ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So, ito po ay bagay na talagang binibigyan namin ng kahalagahan ang edukasyon ng aming mga anak. So, ang bili namin sa kanila parati, mag-aral sila ng mabuti, tiyagain talaga nilang matapos ang kanilang pag-aaral upang magbigay daan para sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So, keep up the good work, Amanda, of course, Rocco, Nicholas, and Noah, our 4 children. Yan po, no? So, yan po ang aming picture kahapon sa Santuario de San Jose, ang aming parokya dito po sa Green Hills. At kami po ay kompleto nga po kahapon. So, after lunch yesterday, kami po ay nanood naman ng basketball game ni Noah dito po sa Xavier School. Ang Paya League, ito yung Paya Basketball League na nilaroan ko rin nung bata pa ako. Isipin nyo, nung bata ako may Paya na, hanggang ngayon may Paya pa rin. At LaSalle versus Ateneo. And I would like to congratulate LaSalle Green Hills for winning their game yesterday at nakakatawa nga po sapagkat si Noah po ay talagang masigasig na nagsusumikap upang gumaling sa larangan ng basketball. Kita niyo po, laki na ng pinayat niya. Lalong tumangkad, lalong pumayat. Ibig sabihin, mas bumilis po siya, mas naging maliksi, at talagang tuloy-tuloy po ang kanyang improvement. So, sa lahat po ng ating mga kabataan na nanonood ngayon, pati sa mga magulang, talagang kung meron tayong pangarap sa buhay at kung meron tayong mga gustong maabot, yan po dapat pagsumikapan natin. Hindi po yan mangyayari basta-basta. Kailangan po put in tayo ng effort talaga. Grabing effort, grabing hard work. No? At yan po magiging resulta. So, look at Noah now compared to 1 year ago. No? Laki na ng pinagbago ng kanyang katawan at ganun din, laki na ng in-improve ng kanyang paglalaro. So, congratulations, Noah, and keep on grinding. No? Yan ang parati kong sinasabi. So, yan ang paalala ko sa aking 4 na anak. No? May kanya-kanya silang mga hilig, kanya-kanya mga ginagawa. Si Nicholas naman po ay bahagi ng SACB. Ito po yung ating student government dito po sa LaSalle Green Hills. At doon po ay nagsusumikap siya sa kanyang mga tungkulin bilang bahagi po ng SACB. So, congratulations to all my children. Kanya-kanya sila ng larangang pinasok, kanya-kanya ng mga hilig, at kanya-kanya po sila ng tagumpay. So, ang tagumpay ng ating mga anak ay tagumpay nating mga magulang, di ba? So, anumang pangarap ng gustong makamit ng ating mga anak, tayo mga magulang po ay parating susuporta sa kanila, di po ba? So, next, I also shared a photo of our visit to Assisi. Ito po ay isang lugar sa Italy kung saan ay doon po makikita ang katawan ni Saint Carlo Acutis. No? So si Saint Carlo Acutis po kahapon ay nakanonize po sa Vatican City dito po sa Rome. No? In fact, Vatican City is a city on its own, no? Independent city po yan. It's a country actually. At ito po ay aming napuntahan nga nung nakarang Disyembre. At ito po ay napasok po namin ang kapilyang ito kung saan po makikita ang katawan ni Carlo Acutis. Nung panahon iyon, nung Disyembre, hindi pa ho siya santo. Ngunit kahapon po ay siya na-canonize na dito po sa Vatican. At it's an opportunity really to have been able to see the body of Saint Carlo Acutis. So, siya po ang tinaguri ang the millennial saint dahil bata pa ho siya nung siya'y pumanaw at kaya po siya nabigyan ng pagkilala bilang isang santo sapagkat yung kanya pong lalim ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay pinalaganap niya sa iba't ibang paraan through the internet. No? So, dahil nga po napalaganap niya po ang Kristyanismo sa pamamagitan ng internet at nabigyan nga siya talaga ng pagkakataong spread ang Christianity through the use of the internet, ay siya po ay binigyan ng pagkilala at ngayon nga po ay isang santo na. So, yan po. I just wanted to share that. Okay. So next, World Rabies Day, maglalabas po tayo ng announcement. So sa September 28 from 8 a.m. to 4 p.m. magkakaroon po tayo ng spay and neuter
event. So please register. So we will post this also today. Alam niyo po, napakalaking halaga ang ginagastos para sa spay and neuter. Pero dito po sa San Juan, libre po yan. Okay, so please maximize this opportunity. Mag-register po kayo. So ito po ipopost natin within the day. This will be on a first come, first serve basis. 400 slots available. Wala po tayong walk-in. Pasensya na po dahil ayaw natin magkaroon ng walk-in. Dahil pag walk-in lamang, una-una hindi natin nabibilang ilan ba ang pupunta. Baka pumunta po kayo ron, tapos ubos na pala yung slots. Ayaw naman natin na magsayang pa kayo ng oras. So please, register online. Ito po, we will make the necessary announcements and we will inform you once puno na po ang 400 slots po natin. Okay? Yon, next, ang ating Manila Bulletin article. Of course, ako'y nagsulat tungkol sa ating dalawang tungkulin outside of San Juan. Yan nga po ang ating pagiging Metro Manila Council President at National President naman ng League of Cities of the Philippines. So, please feel free to read our column. Every now and then po ako'y nagsusulat. For Manila Bulletin, I try to do it 2 times a month. Pero sa totoo lang, hindi po gadaling magsulat ng isang column, no? Dahil it takes a lot of effort also to have a good article. So as much as I can, no, ako yung nagsasubmit nga ng articles sa Manila Bulletin. So please feel free to read From Metro Manila to the Nation, a double mandate for progress. Okay, so please continue to follow all our social media accounts, pati ating YouTube, of course. Check out my YouTube channel. Marami po tayong content doon. And please follow, like, and subscribe all our social media platforms from YouTube to Facebook to Instagram to TikTok and X. So yan, lahat na yan. Meron po tayong platforms po dyan. So kayo na bahala. Feel free to follow me in all our social media platforms. At ito naman ang paraan upang tayo po ay makapag-usap at makapagkwentuhan at may paabot sa inyo ano ba ang mga ginagawa natin dito po sa ating lungsod at ganoon din sa Metro Manila at ganoon din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So sa lahat po ng taga Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, I will be visiting you on November 5 to 7. So from November 5 to 7, I will be in the Negros Island region for duties in relation to the League of Cities of the Philippines. So kita-kita po tayo dyan kung kayo po ay taga Bacolod City, taga Dumaguete City, at ganoon din yung mga areas nearby. So I will be in the Negros Island region then. So kita-kita po tayo. Ganoon din po ang lalawigan ng Siquijor sa bayan ng San Juan. Siquijor, tayo po ay pupunta rin po sa inyo. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pagpapanood na ating Facebook Live. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora. At magkita-kita po tayo sa mga activities natin for the week. At magkita-kita po tayo muli sa ating Facebook Live next week. Maraming salamat po. Mabuhay po makabagong San Juan.